So for today's video vlog nga mga kaalpa, no, may in-order nga pala tayo sa Shopee. So bali nag-sale nung October 30, tapos dumating na agad siya. Bumili tayo ng full CNC na DT10 yung brand na swing arm na pang Honda Click. 125 tsaka 150. So plug and play na lang din ito mga kaalpa. Ayan, nabili natin ito sa Shopee worth 3,257 pesos. Pero yung original price niya ay nasa 3,650 pesos. So kung nakita ninyo, malaki yung na-discount natin. So bale may voucher kasi tayo nun. So nag-sale siya. 438 yung na-less, tapos nag-less din siya ng 60 pesos sa shipping fee. So bale 105 yung shipping fee niya dapat. So bale kaya naging 3,257 pesos na lang siya. So bali ganito pala yung itsura niya kapag in-unboxing na natin. So ayan mga kaalpa, pwede ito sa mga Malaysian tsaka Indonesian concept, no. So nasubukan ko na rin kasi yung Boom X na mugs natin, full CNC na rin yon. So matibay naman siya. So pinang-long ride ko na rin yon. Tapos nilalagyan na rin natin ng top box, tsaka bakal pa yung grab bar natin, and then may angkas pa tayo. So nalulubak din tayo. Hanggang ngayon wala pa naman siyang nagiging problema, tsaka wala pa namang bengkong, no. Ayan. So ito na yung order natin. Medyo mabigat din siya mga kalpa. Ayan, i-unboxing natin. So para makita natin kung legit. So kung gusto ninyong umorder mga kalpa, meron tayong iwan na link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box, para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na po kayo mga kaalpa. So ulitin ko, hindi ko pinopromote tong shop. So nag-order lang tayo para magkaroon po kayo ng idea. So kung gusto ninyong magpalit, hindi ko po kayo hinikayat na magpalit. So i-review rin natin itong mga kaalpa, no. At bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So yun mga kaalpa, simulan na natin mag-unboxing nitong full CNC na DT10 swing arm. So dito nga mga kalpa, tapos na natin siyang unboxing. So ito na yung the moment of truth. Ayan, kung mapapansin niyo mga kalpa, napakakapal din ng materials na ginamit dito na CNC. Ayan, no. So kung makita ninyo, ayan, napakakapal. Tapos may kabigatan din siya mga kalpa, oh. Talagang solid CNC siya. And then ito, yung sa may mga bolts niya, ayan. So ito yung kuha natin mga kalpa. Ayan, pakita ko lang. Wala akong na-speechless ako dito mga kalpa. Grabe, solid talaga. So ito yung kuha niya, emblem DT10 Racing Product Vietnam. Nakakuha siya mga kalpa, oh. Naka-ribbit. Tapos ito, nakapaloob kasi yan pag ganito yata yan, eh. Tignan nga natin. Ay, ganyan, nakaganyan siya. So maglalagay tayo ng mga Allen bolt dito. Ayan, ipapaganon natin siya. So may kasama siyang 2, 4, 6, 6 na Allen bolt. So stainless na rin yan. So bali dito, bali yung bearing na ginamit dito ay 6203 RS. Ito po yung size. So may kasama na rin siyang bearing mga kalpa. Tapos pakita natin yung likod. Ayan, napakaganda, oh. Ang gwapo.
So bali dito nakalagay yung parang hub niya, no? Ayan. Tapos meron siyang kasamang dalawang spacer sa kuan nito sa may tambutso. So banda dito 'yan. Tapos dito yata 'yan. Eh nakikita ko kasi ganito yung pagkakalagay nila, no? Ayan. Tapos meron siyang kasamang dalawang sticker. So legit DT10. So ito pakita ko lang sa mga ibang shop, naglalaro po siya ng nasa 5.6 to 5.8. So nakita ninyo sa mismong legit seller din tayo bumili, pero legit din yung pinadalang item sa atin. So hindi tayo binigo. Ayan, wala po siyang damage. So nakita nyo naman, talagang parang ayaw magpabukas ng item sa sobrang kapal ng bubble wrap. So dito sa pinakababa, no, pagkakakapay nyo siya, ang ganda, no? Siguro laser cutting tong ginamit nila. Ayan. Oh. So naririnig ninyo mga kaalpa, may lining siya dito. Ayan, oh. Tapos dito sa pinakagitna yung butas niya, meron ding kwan dito, tawag dito, design. Ayan. So bale, tatlong lining din siya, nakapailalim. Ang ganda ng pagkakakat dito, no? And then sa taas, ganun din. Ayan, may mga lining siya. So dito sa may bolt, pinagsusuksukan ng bolt dito, wala po siyang thread, no? So ayan, pakita lang din natin dun sa may kwan na to, sa makina. Tapos dito sa may tambutso, ayan, meron na po siyang thread dito, pati dito sa baba. Ayan. So dito sa ilalim, sa may pinagsasaksakan ng Allen bolt, ayan, pag ganyan siya. So wala din, no? Wala ring thread dito. So bali nandito yung thread. And tignan na lang natin mamaya kung paano yung gagawin nating diskarte dito sa pag-install. So mamaya makikita natin, no? So i-tutorial din natin kung paano mag-install nitong DT10 swing arm natin. Ay, pag ganito siya, papasok dito yung bolt. Tapos pag nakapasok na dyan mga kaalpa, doon natin isasalpak itong hub nya. Ayan, bali nakapaganyan. Ayan, ganyan pala siya mga kaalpa. So ganito yung itsura nya, no? Napakaangas. Ayan, kung gusto ninyong umorder mga kaalpa, ulitin ko, iwan ko yung link dyan sa baba, no? Sa description box, tsaka sa pin comment. Ayan. So kung bibili kayo sa iba, napakamahal. So makakasave po kayo ng mayigit 2,000. So pareho rin yung ipapadala nila sa inyo. Ayan, no? Kung makita ninyo, ito yung stock na tambutso nya. So bali dun siya nilagay yung sa spacer, no? Ayan mga kaalpa. So bali yung kapal nya pala ay 2.0. Ayan, yung dito. So makita natin dito yung description, no? Ayan. So mabigat din, no? So yung ibang version mga kaalpa, naka-printed yung logo dito. Pero ito maganda siya, naka-emblem, mo, napakaganda mga kaalpa. Ayan, legit Vietnam po siya mga kaalpa. So sa mga nagbabalak mag-Malaysian concept, pwede po ito, no? Lalong-lalo na kung Indonesian concept din po kayo mga kaalpa. Pasok na pasok po itong DT10 swing arm. So paalala ko mga kaalpa, bale version 1 po pala ito. So version 1 yung binili natin kasi napakaganda ng design, no? Tsaka budget meal lang itong nakuha natin. Pero legit DT10 made in Vietnam. Ayan, pakita lang din natin yung box nung kuha natin, hub. So wala na siyang laman. Ayan. So pakita lang din natin yung box ng DT10 swing arm natin. So ayan mga kaalpa, oh. Ayan, Dang Chi. Ayan, motorcycle. Tapos DT10's racing product Vietnam. So parang magkahawig sila ng JRP, no, yung design. Ayan. And ayun lang yung napansin ko dito. So dito nga mga kaalpa, nilagay na rin pala natin yung Allen bolt
dito, pati yung sa may hub spacer niya rito mga kaalpa. So bali ganito na yung magiging itsura niya kapag nakabit na natin sa swing arm. Kailangan nga po maigpit na maigpit yan mga kaalpa. Tapos tatanggalin na rin natin yung canister natin. At gagamit nga pala tayo ng size 24mm na wrench dito para matanggal natin yung nut dito sa may ehe natin. At gagamit tayo ng size 14mm na wrench para matanggal natin yung swing arm bolts. Baka nagbabackflip mo ikaw. Sure na eh. So dito nga mga kaalpa, kukunin nga pala natin yung dalawang dust seal dun sa stock swing arm natin. Bali lilipat natin siya dito sa CNC swing arm natin. Masok siya hanggang dulo. Tingnan natin. At dito nga mga kalpa, ganitong na nga pala yung itsura nung swing arm natin. Bali kukunin nga rin pala natin yung dalawang spacer dito, yung sa loob tsaka yung sa may labas. Ayun nilagay mo doon. Mga sir. Ayun dito. Kasi nga okay. Tignan natin yung para sigurado. Mas mabigat pa siya kaysa doon sa stock niya. Tapos dito nga mga kaalpa, i-double check natin lahat ng mga bolts. Kailangan nga pala maigpit na maigpit po yan. Suggestion ko na nga lang din pala ay bumili na lang din kayo ng thread lock na pinapahid sa bolts natin. At dito nga mga kaalpa, malit po yung spacer na kasama dito. So bibili na lang tayo ng 6 na washer para pansamantala, para hindi sumasayad yung canister ng muffler natin dito sa may CNC swing arm. Sakto lang nga anim. Okay yung thread nyo, no? Oo, magkakaroon pa.
So dito nga mga kaalpa, palit na lang kayo ng heng na hub wheel spacer, no? So ito sukat na sukat po siya dito. Ayan, no? Saktong-sakto lang siya rito mga kaalpa. At bale dalawa na lang din pala yung bilhin yung ganito mga kaalpa, no? Ayan. So kakalagyan natin, try natin ikabit dito. Ayan, saktong-sakto lang siya, oh. So ayan mga kaalpa, medyo madilim lang. Ayan, oh, pakita natin. Ayan, nakikita ninyo, saktong-sakto lang siya. So kakalagyan natin to, try natin ikabit. So dito mga kaalpa, napalitan na natin siya ng heng na hub wheel spacer, no? Ganito na lang din yung palitan ninyo mga kaalpa para sigurado. Ayan yung itsura niya mga kaalpa. So dito sa baba, bibilhan na lang ulit din natin siya ng ganyan para pares po sila. At yan, dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa pag-unboxing ng full CNC na DT10 na swing arm para dito sa Honda Click 125 and Honda Click 150. So plug and play na lang po siya mga kaalpa, no? Ayan, kung gusto nyo umorder nitong swing arm, so medyo mas mabigat pa siya kaysa sa stock. Talagang pulido yung pagkakagawa ng Vietnam dito mga kaalpa, no? And idadrop ko na lang yung link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na po kayo mga kaalpa. At huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know gold is not enough.